Sa payag ni Atty. Glenchong, ipinaliwanag niya ang tila magic na nangyayari sa mga budget ng mga politiko. Ipinapakita niya kung paano nila ninanakaw ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga di makatuwid na pamamaraan. Ito'y nagpapakita ng malubhang suliranin sa pamahalaan na kailangang agarang tugunan upang maiwasan ang tuluyang pagkawasak ng tiwala ng mamamayan. Naniniwala naman ang ilang netizens na magpapatuloy ang bansa sa pagiging isang third world country dahil sa katiwalian ng gobyerno. Dagdag pa nila ng karamihan sa mga Pilipino ay mayroon pa ring mentalidad ng kolonyalismo. Kailangan nila ng mga leader tulad ni na Atty. Glenchong, Dr. Willie Ong, Banat Bay at Maharlika kung sakali mang i-abandona niya ang kanyang US citizenship upang magsilbing halimbawa ng integridad at paglilingkod sa bayan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mamamayan at ng mga leader nito ang magdadala ng pagbabago sa lipunan. Walis ang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang ginagawa ng Bicameral Conference Committee, normally ang budget ay dadaan sa committee deliberations, mga kababayan. May mga committee yan, di ba? Yung Committee on Appropriations. Yung Committee on Appropriations, meron niya mga subcommittees. Si Jorge Garcia ng COMELEC, pupunta siya doon sa Subcommittee on Elections or Suffrage or COMELEC. So doon siya magdidefend ng kanyang budget. Okay? Doon siya magdidefend ng kanyang budget. Pagkatapos ng committee level, lalabas tayo doon sa plenaryo. Yung karamihan na, nandun na lahat. So dadaan yun sa first reading, second reading, and third reading. Ganon din sa Senado. So lahat ng, alam nyo mga kababayan, kung ako ang secretary ng, example, secretary ako ng Department of Tourism, pupunta ako sa House of Representatives, doon ako sa Subcommittee on Tourism, Subcommittee on DOT, magdidepend ako doon ng budget namin. Ididepensa ko yan sa committee level. Then pagkatapos dadaan ng first reading, second reading, third reading sa plenaryo. Babalik ulit ako dun sa Senado. Doon na naman ako sa committee level. Magdi-defend na naman ako doon. So, ibig sabihin yung pondo mo, yung program mo, 2 beses mong ididepensa yan. Magdepensa ka sa House, magdepensa ka rin sa Senate subcommittee level. Tapos, pagkatapos niyan, at doon ka na naman sa plenaryo ng Senado, first reading, second reading, third reading. Hindi magkapareho, mangyayaring hindi magkapareho yung version ng House at version ng Senado. So, ang gagawa niyan, gagawa ng Bicameral Conference Committee. Ito so galing committee level, magkabilang House, committee level, plenary, first reading, second reading, third reading. Tapos pag hindi magtugma, pupunta ka ng isang committee. Ito yung Bicameral Conference Committee. May congressman doon, may senators doon. Doon na nila aayusin, nandun ang malaking budget magic, mga kababayan. Siyempre, ang itatalaga ng Speaker Tambi, yung mga katiwala niya. So sa Senado doon, ang ginagawa nila, ito dito sa panahon ni Marcos Jr. For example, ang budget ay 4.3 trillion. Tatanggalan nila yan ng mga programs na tatanggalin nila. Sa Bicameral Conference Committee ito select group lang ng senador at congressman. Tatanggalin nila yung mga ibang programa, lilipat nila. Tatanggalin nila tapos dadagdagan nila. Nawala na yan sa original na programa ng DOT ng departamento ko. O wala na yan. So, may mga programa doon na tatanggalin, tapos lalagyan nila ng kanilang programa na hindi naaayon sa agenda ng departamento ko. So, sa halip, gumawa ako ng, for example, DepEd ako. DepEd ako. Sekretary ako ng DepEd. Gusto ko maglagay ng school bus system sa buong Pilipinas. Pagdating sa lumusot na ako sa committee level sa House, lumusot na ako sa committee level sa Senate, pagdating sa Bicameral Conference Committee, pwede nilang tanggalin yun. Papalitan nila ng iba. So, ang ginagawa nila, tatanggalin nila, ililipat nila sa program funds. Tapos maglalagay sila ng mga projects doon sa program funds. So, kaya lumulobo yung
unprogrammed Program funds. So ito, funds. anong ibig sabihin ng program funds? Anong program program. funds? Yung program funds, yun yung supported by actual income of the government. So, Okay. kaya ang program funds, di ba, ang budget natin clear mga kababayan, 5 trillion plus. Tandaan nyo, 5 trillion 5.7. plus. O, 5.7. Ang program lang dyan is about 4.9, 4.6, or 4.9, 4.9. O, Billion. 4.9 lang ang program dyan. Ibig sabihin, 4.9 trillion pesos lang ang kikitain ng gobyerno from the Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, and other sources of income ng gobyerno. So, yung 4.9, kaya tawag doon program funds. Program funds kasi nakaprogram siya doon sa income. May income ang gobyerno up to 4.9 trillion. So ang gagawin ng mga members ng Bicameral Conference Committee, mga kababayan, tatanggalin yung mga nandun sa program funds, ilalagay sa program, tapos sisingitan nila ng kanilang mga pet projects, yung mga netting ng bukid. Malaki ang korupsyon dyan. Nakikita nyo, pag dumaan kayo sa may mga bangin-bangin, may net yung bukid. Yan, malaking, managlalagay ng net, malaking nakaw ng pera yan. Project yan ng mga kawatan. Yung mga kalsada na maayos pa, bibiyakin, sisimintuin uli. Ay, kawat yan mga kababayan. Mag-open ng bagong kalsada. Flood control. Dredging. Hindi mo ma-quantify kung ilang silt ang nakuha. Hindi mo nababantayan yan. So madaling nakawin ng pera dyan. So yun yung mga isisingit doon sa program. Ibig sabihin, yung project na gustong nakawin ang pera, ilalagay doon sa siguradong may pera. Program kasi may pera. Galing sa Bureau of Immigration, Bureau of Treasury, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs. Ang mga worthwhile project tulad ng school bus ko na hindi kikita, ilalagay doon sa program funds. So ang unprogrammed funds, papandingan lang yan kung lalagpas ang kita ng BIR, lalagpas ang kita ng Bureau of Customs. At ito masahol mga kababayan, uutangin to fund the unprogrammed funds. You see, dun ang malaking nakaw. Imagine yung magnanakaw mga kababayan, isisingit nila yung mga project na nanakawin doon sa siguradong may pondo. Tapos yung mga worthwhile na project, ibababa dito sa unprogrammed funds. Tapos uutangin sa IMF, uutangin sa World Bank, uutangin sa Asian Development. Kaya ang budget natin mga kababayan, 5.7 trillion, pero ang kita lang natin, 4.9 trillion. 800 billion ang uutangin natin. Kasi yung mga tamang proyekto, binaba sa unprogrammed funds, uutangin. Yung mga nakaw na project, isisingit doon sa may pundo na talaga, para masigurong may kita ang mga hinayupa. So ito, panahon ni President Duterte, mababa ang unprogrammed funds. Pagdating sa panahon ni Ngitbo, sumipa to 800 billion pesos. Ang 2022, sa panahon ni President Duterte, between 100 to 200 billion lang yan. 100 to 200 billion lang ang unprogrammed funds. Pag sa dating ni Marcos, I think yung 2024, itong taon na to, 800 billion or 700 billion. Magkano, Ate Claire? 800. Kasi from 5.7 minus 4.9. Yun yung explanation kahapon. Mahal sa ating mga mahal na mga OFW na nagtatrabaho sa abroad, nagpapakahirap, na palagi pong nagbabayad ng tax. Pero itong kamera, anong petsa na? Mag-Valentine's Day na, wala pa ring resibo. Sus Maria Josep, nakakahiya naman. Oy, kamera! Tambaluslos! Alam mo si Tambaluslos mga kaibigan, sobrang dami na pong paratang sa kanya. Hanggang ngayon wala pa rin siyang sagot. Para siyang si Kuting at saka itong si Ahas. Hanggang ngayon guys, wala pa rin silang sagot. Sus Maria Josep. Kumusta pala sa ating Suki? Sino ba ang ating first honor ngayon mga kaibigan? Quick shout out lang po tayo bago tayo mag-umpisa guys. Pasensya na kayo. Oy, si Wang Yoni, ayan, si Chrissy Brooks, si Marlene Albrooks, si Carson Austero, si Tat Roque, Zenaida Puerte, Domena Duraz, Violeta Galban, Leonida Pakingan, sino pa? Oy, si Jenny Jarumay, hello. Susan Abeles, ayan, happy weekend po, idol po din at sa lahat. Hindi na yata busy si Susan Abeles Nena Esteban, si Victoria Galvez, si Teresita Lim, sino pa? Ayan, ang dami na pala nag-antay sa atin guys. So, pasensya na kayo mga kaibigan Ayan, si Al Bigata, si Feli
Aguilon, Alma Jornales, Feli, si Elena Calapis, ayan, Lea De, Ronald Talapian, Franciloida Hachinova, ayan, si Marley Enero, at dami, George United, Ensos, sino pa, Rolando Telegrapo, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin yung mga, mamaya guys, promise po, babasahin po natin yung mga comments nyo, babasahin po natin yung mga tanong nyo guys, para tuloy-tuloy po yung discussions natin, ha? Kaya kailangan nyo magtanong guys, para syempre, para tayo nag-interaction eh, okay? HJ Connect TV, hello, si Cat Lover, Emilio Bihar, J. Domingo, Marley Enero, Chrissy Brooks, Enzo, Oscar Esteban, Lynn Jordan, hello, present na ako, Foodinet, ayan, present na daw si Lynn Jordan, oh. Si Sheer, andito din si Sheer, oh. Si Rosa Bradford, ayan. Yung iba na hindi ko na nabasa, pasensya na kayo, ang bilis kasi, oy, si Hazel Go, Corson, sino pa, si Jeng Mesola, ayan, si Philip. Okay, mamaya po guys, promise po, basahin po natin lahat ng mga comments nyo. Umpisahan na po natin mga kaibigan, ang ating pong talaki ngayong hapon, no? O may humabo pa si Jessica Hapburn ng magandang umaga po, Sir Foodinet. God first. Ayan, God first. Okay mga kaibigan, eto na nga ang good news natin. Siyempre, uunahin muna natin ang pinakamagandang balita sa balat ng lupa. Kahit anong paninira nila mga kaibigan, grabe guys. Talagang napakabait po ng Panginoon mga kaibigan. Ito po ang balita natin ngayon. Ayan po, tingnan nyo sa inyong screen. 2025 election mga kaibigan. Milagro po guys, or talagang hulog ng langit. Si Paulo po Duterte mga kaibigan, pasok po sa Magic 12. Biruin nyo guys, naungusan niya pa lahat. Pasok po si Paulo guys mga kaibigan as senator. Pagdating naman po dito sa presidential pagdating naman dito sa number 1 mga kaibigan, si Erwin Tulfo po ang number 1, pangalawa po si Pangulong Duterte mga kaibigan dito sa survey. Pero ewan ko bakit nagkaganito, kasi kahapon po mga kaibigan, number 1 po si Duterte guys. Pero bakit po naging number 2 na lang dito? Siguro nagkamali lang siguro mga kaibigan. But anyway guys, huwag kayong mag-alala, no? Dahil ito pong tali na to guys, hindi pa naman to official no? Kasi nga naguguluhan din sila kay Pangulong Duterte kung tatakbo ba siya o hindi ba siya tatakbo. Pero guys, at least pasok pa rin si Duterte. Number 1 ba siya, number 2, ang importante pasok. At ang pinakamaganda mga kaibigan, dahil po si Paulo guys nakapasok po sa Magic 12. Biruin nyo. Di ba? Napakaganda pong balita niyan mga kaibigan. Hindi po nila, ewan ko lang guys kung talagang sa susunod pa po ng mga araw, dahil 2024 pa lang naman ngayon siguro pagdating siguro ng COC filing guys, hindi natin alam, baka lalong tataas po ito si Paulo guys, no? Siguro baka maging number 1 dito, hindi rin natin alam ha. Ito hula ko lang mga kaibigan, malamang sa malamang guys. Kung hindi talaga tatakbo si Pangulong Duterte sa 2025, malamang sa malamang si Paulo po ang magiging number 1 mga kaibigan. Magiging number 1 sa senatorial race sa 2025. Kasi nga guys, kung magdi-declare na talaga yan, no? Kasi wala pa kasing declaration guys Pero the moment po na magkaroon ng confirmation declaration at talagang sure na natatakbo po si Pulong guys, ito hula ko lang magiging number 1 po siya dito mga kaibigan. Kasi nga, bakit ko sinabi guys? Dito pa lang wala pang klarong declaration. Pasok siya sa Magic 12. Bihira lang po yun guys. Yung parang walang alam ang mga tao, tatakbo ba si Paulo or hindi? Pero bakit nakapasok siya sa Magic 12? Samantalang yung iba dyan, na matagal na po dyan sa pamumuno or sa pwesto, hindi man lang sa makaungos mga kaibigan. Diba? Naunahan pa sila ni Pulong. Ayan ang resulta sa paninira nyo. O, panira pa more. Kasi masyado kayong masyado kasi kayong excited no? Masyado kayong masyado kayong atat na makuha ang pwesto. Kaya yan tuloy ang nangyari sa inyo. Pero guys, wag po tayong maglala mga kaibigan. Ang nakalagay kasi dito guys, number 2 po si Tatay Digong. Pero sa akin, masaya pa rin ako diyan, no? Kahit number 2, number 1, masaya pa rin ako diyan. Dahil nga ang importante dito guys, na recognize pa rin si Tatay Digong ng mga tao na talagang pwedeng-pwede po siyang manalo guys kung tatakbo siya muli.
Di ba? Malaking bagay na yan. Number 1, number 2, malaking bagay na po yan. No? Hindi naman natin binibilang dito kung number 1 ba si Tatay Digong o number 2 ba siya, di ba? Kasi nga, wala pa naman talagang declaration eh. Wala pong klarong declaration na magiging senator or tatakbong senator itong si Tatay Digong, mga kaibigan. Ang klaro lang talaga dito, guys, no? Para sa akin, ang klaro lang talaga dito ang mangyayari po sa 2025, guys, ay itong, para sa akin lang wala pong sa akin lang. Si Pulong po, guys, ang pinaka fit or pinaka perfect po para tumakbong senator. Bakit? Dahil galing na siya sa Kongreso, guys, eh. Handang-handa na siya, mga kaibigan. At talagang makakuha siya ng maraming boto dito, guys. Okay? Yan po ang ating senatorial. Punta naman tayo sa presidential. Pagdating naman sa presidential, mga kaibigan, ito pala yung tingnan nyo, silipin lang natin, mga kaibigan. Ayan po, Ayan, Tulfo, number 1, Duterte, number 2, si Soto, number 3 pa rin, Marcos, nakapasok, De La Rosa, si Revilla, si Cayetano, si Pacquiao, si Christopher Bongo, pasok pa rin, mga kaibigan. Si Lacson, nakapasok. O, ba't nakapasok si Lacson? Si Paulo po, yan, sinabi ko na sa inyo. Ayan. Okay? Pagdating naman sa presidential, mga kaibigan, silipin din natin, guys, silipin natin yung presidential, okay? Ito po, ayan. Pag ilan po si Martin, mga kaibigan, wala pa rin. Ayan, 0.08 pa rin si Martin, mga kaibigan, hanggang ngayon. hindi man lang umakyat si Martin, mga kaibigan. Panghuli pa rin. Kaya pala, minamadali ang People's Initiative. Ang Chacha, alam na natin. Kaya pala nagmamadali silang sumayaw ng Chacha, mga kaibigan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakapasok, mga kaibigan, itong si Tambaluslos. Ayan, panghuli pa rin siya, guys. Pero ang number 1 pa rin hanggang ngayon, na walang kupas po, si Vice President Sara Duterte. Ayun, number 1. Number 1 pa rin, partner, Yes! Number 1 pa rin si Vice President Sara Duterte sa presidential, mga kaibigan. At ito namang si Tulfo, ayan, pang number 2. Pero si Santa Mama, bakit naging number 3 to? Anong ginagawa ni Santa Mama dito? Tatakbo pa ba to? Ay, nako. Yan po, mga kaibigan, ng ating good news ngayon. Oo nga Chrissy Brooks nabalitaan ko yan Yes, father and son, we vote Duterte. Yes, pagpasok si Duterte at si Paolo, father and son. Father and son, pasok. Magaling. Father and son, mga kaibigan, pasok po sa senatorial, galing, pag natuloy 'yon. Sabi naman ni mas okay yan, Sir Foodie, mag-senator si Pulong